Magandang araw! Tayo na ay dumako sa General Education, partikular sa malayuning komunikasyon sa Filipino. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Paunawa, hindi nilalayon ang paglabag sa karapatang ari. Hindi ko pag-aari ang ilang mga grapiko at audio sa mga video na ito. Ang mga ito ay pagmamay-ari ng mga nararapat na may-ari. Para sa unang katanungan, ano ang pambansang wika ng Pilipinas? A. Filipino. B. Ingles. C. Pilipino. D. Tagalog. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang A. Filipino. Para sa rational, ang Filipino ang itinatakdang pambansang wika ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987. Ikalawang tanong, anong taon na ipasa ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagdedeklara sa Tagalog bilang opisyal na wika? A. 1935, B. 1940, C. 1946, D. 1950. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay C. 1946 para sa rational. Noong Hulyo 4, 1946, isinabatas ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakda sa Tagalog bilang isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas. Ikatlong katanungan, ano ang pangunahing layunin ng wikang Filipino sa larangan ng edukasyon? A. Makapagbigay aliw. B. Makapagbigay kaalaman. C. Makapagsulong ng turismo. D. Makapagbukas ng negosyo. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letter B. Makapagbigay kaalaman. Para sa rational, ang wikang Filipino ay ginagamit bilang pangunahing medium sa pagtuturo upang makapagbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Para sa ika-4 na katanungan, anong ahensya ng pamahalaan ang may tungkulin sa pagpapaunlad ng wikang Filipino? A. DepEd, B. CHED, C. KWF, and letter D. DOLE. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letter C, KWF, para sa rational. Ang Komisyon sa Wikang Filipino o ang KWF ang ahensyang nangangasiwa sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Ikalimang katanungan, anong dekada inilunsad ang buwan ng wika? A. Dekada 50, B. Dekada 60, C. Dekada 70, D. Dekada 80. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B, dekada 60. Para sa rational, inilunsad ang buwan ng wika noong dekada 60 upang ipagdiwang at isulong ang paggamit ng wikang Filipino. Ika-6 na tanong, anong ibig sabihin ng salitang akademiko? Sa letrang A, pang-aliw, B, pang-edukasyon, C, pampalakasan, D. Pampolitika. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B, pang-edukasyon. Para sa rational,
Ang salitang akademiko ay tumutukoy sa anumang bagay na may kaugnayan sa edukasyon o pag-aaral. Ikapito, anong salita ang kasing kahulugan ng larangan? A. Propesyon. B. Lugar. C. Kasaysayan. D. Kaalaman. Ang tamang sagot ay letter A, propesyon. Para sa rational, ang larangan ay tumutukoy sa isang particular na propesyon o disiplina. Ikawalo, bakit mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino sa mga akademikong sulatin? A. Para sa madaling pagkakaunawaan ng lahat. B. Para sa international na komunikasyon. C. Para sa pag-aanunsyo ng mga produkto. D. Para sa mga pamahalaang dayuhan. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letter A. Para sa rational, ang paggamit ng wikang Filipino sa akademikong sulatin ay mahalaga upang mas madali itong maintindihan ng mas maraming Pilipino. Ikasyam, paano makakatulong ang wikang Filipino sa pagpapalaganap ng agham at teknolohiya? A. Sa pamamagitan ng pagsasali ng mga technical na termino. B. Sa pamamagitan ng paggamit ng Ingles lamang. C. Sa pamamagitan ng paglilimita ng talakayan sa mga eksperto. D. Sa pamamagitan ng hindi pag-alala sa teknolohiya. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang A. Para sa rational, ang pagsasali ng mga technical na termino sa Filipino ay makakatulong upang mas maintindihan ito ng karaniwang mamamayan. Ikasampu, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sulatin sa wikang Filipino? A. Upang mas maging komplikado ang pagsusulat. B. Upang magamit lamang sa mga formal na okasyon. C. Upang mas maging malikhain at epektibo. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Para sa rational, ang iba't ibang uri ng sulatin ay nagbibigay daan sa mas malikhain at epektibong pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin. Ika-11, ano ang ibig sabihin ng akademikong pagsulat? A. Pagsulat ng nobela. B. Pagsulat ng tula. C. Pagsulat ng may layuning makapagbigay ng kaalaman. D. Pagsulat ng kanta. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Pagsulat ng may layuning makapagbigay ng kaalaman. Para sa rational, ang akademikong pagsulat ay isang uri ng pagsulat na naglalayong makapagbigay ng kaalaman o impormasyon sa mga mambabasa. Ika-12, bakit mahalaga ang kritikal na pagbabasa sa akademikong larangan? A. Upang makakuha ng mas mataas na marka. B. Upang magamit sa pagsusulit. C. Upang mapalawak ang pag-unawa at kritikal na pag-iisip. D. Upang magyabang sa iba. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Upang mapalawak ang pag-unawa at kritikal na pag-iisip. Para sa rational, ang critical na pagbabasa ay mahalaga upang mapalawak ang pag-unawa at makapagpatalas ng kritikal na pag-iisip na mahalaga sa akademikong larangan. Ika-13, ano ang pangunahing layunin ng isang sanaysay? A. Magbigay ng tawa sa mga madlang people. B.
Magbigay aliw sa mga bata at matanda. C. Magbigay kaalaman at maglahad ng opinyon. D. Magpasikat sa social media tulad ng Facebook. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Magbigay kaalaman at maglahad ng opinyon. Para sa rational, ang pangunahing layunin ng isang sanaysay ay makapagbigay kaalaman at maglahad ng opinyon ng manunulat tungkol sa isang particular na paksa. 14. Paano nakakatulong ang pagsulat ng balita sa pagpapaunlad ng wikang Filipino? A. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga banyagang salita. B. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga balita mula sa Ingles. C. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong salita at termino sa Filipino. D. Sa pamamagitan ng paglimita sa paggamit ng wika. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Para sa rational, ang pagsulat ng balita sa Filipino ay nagdudulot ng paglikha ng mga bagong salita at termino na ginagamit sa araw-araw na komunikasyon. Ano ang kahulugan ng pagsasalin? A. Pagbibigay kahulugan sa mga mahirap na salita. B. Pagbibigay puna sa mga maling salitang ginamit. C. Paglilipat ng teksto mula sa isang wika patungo sa ibang wika. D. Pagtuturo sa iba tulad ng sintaktika at semantiko. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Para sa rational, ang pagsasalin ay ang proseso ng paglipat ng isang teksto mula sa isang wika patungo sa ibang wika upang maintindihan ito ng mga ibang tao. 16. Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika sa pagsulat? A. Para maging maayos at maganda ang sulatin. B. Para maintindihan ng mambabasa at magbigay puna. C. Para maging malinaw at epektibo ang mensahe. D. Para maging makulay at kaaya-aya ang sulatin. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Para maging malinaw at epektibo ang mensahe. Para sa rational, ang wastong gramatika ay mahalaga upang maging malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng mensahe sa pagsulat. 17. Piliin ang tamang pahayag na nagpapakita ng paggamit ng wikang Filipino sa akademikong pagsusulat. Sa letrang A, ang tubig ay mahalaga. B. The water is important. C. Ang tubig ay mahalaga sa buhay ng tao dahil ito ay nagtataglay ng mga mineral na kinakailangan ng ating katawan. D. The water is important for human life because it contains minerals needed by our body. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C. Para sa rational, ang pahayag na ito ay nagpapakita ng paggamit ng wikang Filipino sa akademikong pagsusulat sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ng impormasyon. 18. Paano magagamit ang wikang Filipino sa pagsulat ng isang lihim aplikasyon? A. Paggamit ng balbal na salita. B. Paggamit ng wikang Ingles. C. Paggamit ng formal at wastong wika. D. Paggamit ng mga simbolo at numero. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C, paggamit ng formal at wastong wika. Para sa rational,
Ang pagsulat ng liham aplikasyon ay nangangailangan ng formal at wastong wika upang magpakita ng profesionalismo at respeto sa tatanggap ng liham. Ika-11, anong uri ng sulatin ang karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling karanasan? A. Editorial. B. Talambuhay. C. Tula. D. Liham pangangalakal. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B, talambuhay, para sa rational. Ang talambuhay ay isang uri ng sulatin na naglalaman ng sariling karanasan at kwento ng buhay ng isang tao. Ika-20, sa anong uri ng sulatin maaaring gamitin ang salitang noon at ngayon upang ipakita ang pagbabago? A. Balita. B. Sanaysay. C. Talumpati. D. Maikling kwento. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letter B, sanaysay. Para sa rational, sa isang sanaysay, maaaring gamitin ang mga salitang noon at ngayon upang ipakita ang mga pagbabago sa isang paksa o karanasan. Ika-21, paano makakatulong ang wikang Filipino sa pagsulat ng mga pananaliksik? Sa letrang A, sa pamamagitan ng pagsasali ng mga konsepto mula sa ibang wika. B. Sa pamamagitan ng paggamit lamang ng wikang Ingles. C. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa teknikal na termino. D. Sa pamamagitan ng pagsulat ng tula. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang A, para sa rational. Ang pagsasali ng mga konsepto mula sa ibang wika patungo sa Filipino ay makakatulong upang mas maintindihan ito ng mga lokal na mambabasa. Ika-22, anong uri ng sulatin ang angkop para sa paglalahad ng opinyon tungkol sa issue? A. Editorial. B. Liham pangangalakal. C. Maikling kwento. D. Talambuhay. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang A, editorial. Para sa rational, ang editorial ay isang uri ng sulatin na naglalaman ng opinyon ng may akda tungkol sa isang issue o paksa. Ika-23, paano ginagamit ang wikang Filipino sa pagsulat ng mga akademikong papel? A. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga islang na salita. B. Sa pamamagitan ng paggamit na formal na salita at wastong gramatika. C. Sa pamamagitan ng pagsulat ng mga jokes. D. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong salita. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B, para sa rational. Ang akademikong papel ay nangangailangan ng formal na salita at wastong gramatika upang maging epekto sa pagpapahayag ng impormasyon. Ika-24, ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang pamanahong papel? A. Paggamit ng mga informal na salita. B. Paggamit ng mga datos at ebidensya. C. Paggamit ng mga kwentong katang-isip. D. Paggamit ng mga pamagat lamang. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B, paggamit ng mga datos at ebidensya. Para sa rational, ang pamanahong papel ay isang uri ng akademikong sulatin na nangangailangan ng datos at ebidensya upang suportahan ang mga pahayag at konklusyon nito. Ika-25,
Ano ang tamang paraan ng pagsulat ng isang abstract sa wikang Filipino? A. Paggamit ng mahabang pangungusap. B. Paggamit ng mga technical na termino. C. Paggamit ng maikli at malinaw na pangungusap. D. Paggamit ng balbal na salita. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C, para sa rational. Ang abstract ay dapat na maikli at malinaw upang mabilis na maunawaan ng mga mambabasa ang pangunahing layunin at resulta ng pag-aaral. Ika-26. Paano nakakatulong ang mga sanaysay sa pagpapalawak ng bokabularyo sa Filipino? A. Sa pamamagitan ng paggamit ng parehong salita. B. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang salita at parirala. C. Sa pamamagitan ng paggamit ng ibang wika. D. Sa pamamagitan ng paggamit ng balbal na salita. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa rational, ang mga sanaysay ay naglalaman ng iba't ibang salita at parirala na nakakatulong sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga mambabasa. Ika-27. Anong uri ng sulatin ang naglalayong magbigay ng impormasyon at magpaliwanag sa isang paksa? A. Tula. B. Editorial. C. Liham pangangalakal. D. Sanaysay. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letter D, sanaysay. Para sa rational, ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na naglalayong magbigay ng impormasyon at magpaliwanag ng isang paksa sa mas malalim na paraan. Ika-28. Paano ginagamit ang wikang Filipino sa pagsulat ng talumpati? A. Sa pamamagitan ng paghawak ng mikropono. B. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga informal na salita. C. Sa pamamagitan ng paggamit ng formal na salita at malinaw na estruktura. D. Sa pamamagitan ng pagsulat ng mga kwentong kathang-isip. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C, para sa rational. Ang talumpati ay nangangailangan ng formal na salita at malinaw na estruktura upang epektibong maihatid ang mensahe sa mga tagapakinig. Ika-29. Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang ulat? A. Paggamit ng mga balbal na salita. B. Paggamit ng mga datos at ebidensya. C. Paggamit ng mga katang-isip na kwento. D. Paggamit ng mga jokes. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B, paggamit ng mga datos at ebidensya. Para sa rational, ang ulat ay isang uri ng sulatin na nangangailangan ng mga datos at ebidensya upang suportahan ang mga pahayag at conclusion nito. Ika-30. Anong uri ng sulatin ang angkop sa paglalahad ng mga personal na karanasan at damdamin? A. Editorial. B. Liham pangangalakal. C. Tala-arawan. D. Pananaliksik. Mayroon kang 10 segundo. Ubos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang C, tala-arawan. Ang tala-arawan ay isang uri ng sulatin na naglalaman ng mga personal na karanasan at damdamin ng may akda. Pagbati sa iyo dahil natapos mo nang sagutin ang malayuning komunikasyon sa Filipino.
ikomento mo na ang iyong score. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share sa iyong mga kaibigan.